Nay, anong ginagawa niyo dito sa kusina? Jinky, akala ko hindi ka makakarating sa reunion ng pamilya. Sinabi ko naman po sa inyo na susubukan ko. Hindi niyo pa po sinasagot ang tanong ko. Anong ginagawa niyo dito sa kusina? Bakit kayo ang naguhugas? Kasi anak, wala sila nakuhang tagahugas Kaya nagpresenta na ako. Nagpresenta? O kayo na naman ang napagdiskitahan nilang alilain? Anak. Bago po ako sumagot kay Tia Linda, tinanong ko na siya tungkol sa reunion na ito. Baka kasi mamaya reunion ito ng mga payabangan. Kung ano ang narating, ng mga may kaya sa buhay nating kamag-anak, hindi tayo kabilang sa kanila. Noon pa may hinala na ako na ganito ang mangyayari Kaya ayoko sanang pumayag. Tapos may bayad pa na 1,000 per head. Ngayon makikita ko lang na nandito kayo sa kusina at nakasuot ng apron. Hayaan mo na anak, tayo na lang ang makisama. Wala naman pong masama sa pakikisama Pero sobra na itong ginagawa nila. Taon-taon na lang, ginagawa nila kayong tagahugas ng pinggan. O ano, taon-taon wala silang mahanap na tagahugas? Tama na anak, naririnig ka ng iba nating kamag-anak Mabuti nga Sawang-sawa na ako sa paraan ng pagtrato nila sa atin. Porke ba mahirap lang tayo? Ngayong gabi lang naman, palampasin mo na. Ilang taon na po ba nating pinapalampas ang mga ginagawa nila sa atin? Sa lahat na lang ng okasyon. Nakakasawa na rin po, Nay. Parang iba kayata ngayon. Hindi ka naman dating ganyan Masakit po kasi sa akin na makita kayo na sa halip na nagsasaya at nakikipagkwentuhan sa mga kamag-anak natin, nandito kayong mag-isa sa kusina ngayon. Naghuhugas ng mga pinagkainan nila. Ang mabuti pa, iwan mo na lang ako dito. Kumain ka muna, baka gutom lang yan. Nawala na po ako ng ganang kumain. Uuwi na po tayo ngayon. Ha? Nakakaya naman kung uuwi na tayo agad. Mas nakakahiya po ang ginagawa nila sa inyo. Kung tingin nila sa atin maliit, wag na nila tayong imbitahin sa mga susunod na reunion. Hindi naman kawalan sa atin na hindi tayo umattend. Ang prangkang tao hindi mahilig magpaligoy-ligoy. Kung ano nasa isip niya, yun din ang lumalabas sa bibig niya. Minsan masakit pakinggan pero kadalasan yun ang katotohanan kailangan marinig. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang akong Abby. 35 years old po ako ngayon at tubong Cagayan. May 2 po akong anak at hiwalay na sa asawa. Ang ibabahagi ko pong kwento ay tungkol sa kaibigan ko noong nagtatrabaho pa ako sa Cavite. Naging magkasama kami noon sa apartment. At saksi ako sa mga pangyayari sa kanya noong mga panahon na yon. Kumusta ang reunion? Ayos lang naman. Sigurado ako na hindi na a-attend si Inay sa family reunion namin sa susunod. May nangyari ba? Hindi ba naging masaya? Yung mga kamag-anak lang naman namin ang naging masaya Habang si Inay, mag-isang naguhugas ng mga pinagkainan nila sa kusina. Ha? Grabe naman yun. Nagbayad pa kayo nun ha? Binilan ko pa ng bagong damit at sapatos si Inay para maganda siya sa gabing yun. Tapos ganun lang pala ang gagawin nila? Anong sabi ng Tia Linda mo? Di ba nga, ayaw niyo na sanang umattend, siya yung mapilit? Yung isang pinsan daw ni Nanay na galing pang Canada ang may gusto na paghugasin siya. May mga kamag-anak talagang akala mo kung sino na porke nakatungtong lang sa ibang bansa. Alam mo, wala naman sanang problema sa paghuhugas ng pinggan Sanay naman kami mula pa noon. Pero yung kararating lang ni Inay, tapos hindi muna pinakain. Aba, ibang usapan na yun. Kaya rin hindi kita masisisi kung bakit malayo ang loob mo sa kanila. Naranasan ko yan dati, sa side naman ng dati kong asawa. Sinabi ko talaga kay Inay na wag na siyang pupunta sa kahit anong okasyon ng kamag-anak namin. Siya lang kasi ang matigas ang ulo Intindihin mo na lang ang nanay mo. Siyempre, nakikisama lang din siya. Lagi ko naman siyang iniintindi Teka nga, ano ba ang ingay na yun sa labas? Sinaway ko na nga ang mga yan kanina Sabi ko nga may mga panggabi ang trabaho dito. Oh, saan ka pupunta? Lalabasin ko lang sila. Hinay-hinay sa pagsaway ha. Anak ng konsehalang isa sa kanila. Ano? Bawal ng sawayin pag ganon?
Alam mo naman kasi ang nanay nun. Paglabas nga ni Jinky, sa mismong tapat namin naglalaro ng bola ang ilang kabataan. Kabilang na ang anak ni konsehala na si James na laging pasimuno ng gulo sa lugar namin. Nang lumabas nga ako, sandali lang silang tumigil bago bumalik sa paglalaro. Kanina pa kayo sinasaway ah. Hindi ba kayo makaintindi na may natutulog dahil panggabi sa trabaho? Huwag kayo dito maglaro sa tapat namin. Huwag niyo na akong titigan. Matagal ko nang alam na maganda ako. Mabuti na itaboy mo. Pero ingat ka ha. Baka mamaya mapag-initan ka. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, mga siga. Kaya lang naman matatapang ang mga yan dahil sa mga konsentidorang magulang. Totoo naman. Ang hirap kaya ng panggabi ka, tapos walang tulog. Palibasa nga kasi hindi pa nila nararanasan na magtrabaho ng ganon. Kapag nagsumbong sila sa mga magulang nila, lalo na ang James na yun, haharapin ko naman sila. Okay lang yan, basta alam mong nasa tama ka. Pero hinay-hinay lang sa pagtataray ha. 3 taon na kami magkaibigan ni Jinky at magkasama sa apartment. Kahit 4 na taon ang tanda ko sa kanya at may 2 na akong anak, hindi naging hadlang yun para maging malapit kami sa isa't isa. Malaki rin ang pagkakaiba ng ugali namin ni Jinky. Mas seryoso kasi siya, prangka at mataray makipag-usap lalo na kapag hindi niya kursonada. May pagkakahawig din ang kwento ng buhay nilang mag-ina sa buhay ko. Ang nanay kasi ni Jinky iniwan ng kanyang ama nang malamang buntis ito. Ako naman mula pa lang ng pagsasama namin iresponsable na ang asawa ko. Pero umaasa na magbabago. Pero hanggang naging 2 na ang anak namin, mas lalo pang lumala ang ugali niya kaya nagpasya na akong iwan na lang. Sa kasalukuyan nanay ko ang nagbabantay sa mga anak ko sa probinsya namin. Habang nagtatrabaho ako dito sa Cavite bilang factory worker. Sinong kausap mo? Hindi naman kasi maipintay ang pagmumukha mo. Pinuntahan daw kasi si nanay ng mga kamag-anak namin para pagsabihan. Wala daw kasi akong modo nung gabi ng reunion namin. Kahit daw nasa kusina ako, dinig na dinig daw ang mga pinagsasasabi ko. Sana naman naisip nilang sumusobra naman sila. Bilang anak, masakit para sa'yo na makita na nasa ganoong sitwasyon ang nanay mo. Ayun na nga, di ba? Kaya tama lang ang ginawa ko. Ang gusto ba naman ni nanay, humingi na lang daw ako ng sorry para matapos na? Sigurado namang hindi mo yun gagawin. Ay hindi talaga, Abby. Kahit sabihin pa nila na nagmamalaki na ako. Kahit maliitin pa nila ang pagkatao ko, wala akong pakialam. Kaya lang, nakakaawa naman ang nanay mo kung siyang pinuputakti ng reklamo. Yun na nga eh. Naaawa din ako kay inay. Pero kahit anong mangyari, hindi ako hihingi ng sorry sa mga yun, no? Hayaan mo na lang. Magsasawa din ang mga kamag-anak ninyo. Kaya nga ayoko nang umuwi sa amin eh. Walang peace of mind dun. Kahit may sarili kaming bahay. Bakit hindi mo muna papuntahin dito ang nanay mo? May trabaho din kasi si inay sa tindahan ng kapatid niya. Tsaka ayaw nun na umasa sa akin eh. Parang nanay ko lang din pala. Mabuti na nga lang malalaki na ang mga anak ko. Hindi na alagain kaya nakakapag-extra si nanay. Malaking tulong na rin para mga anak ko na lang ang iintindihin ko sa gastos. Hindi na ba nagsusuporta ang dati mong asawa? Sa umpisa lang yun magaling. Katagalan, puro sumbat nang naririnig ko sa kanya kaya sabi ko, wag nang magbigay. Hindi pwede yun. Obligasyon niyang magsuporta sa mga anak niyo. Pwede mo siyang ireklamo. Ayoko nang idaan sa legal na proseso. Malaking abala lang sa akin. Nakakaraos naman kami ng mga bata eh. Eh di ba plano mo ring mag-abroad? Oo, nag-iipon lang muna ako. Habang lumalaki kasi ang mga bata, lumalaki rin ang gastos. Bakit ba may mga babaeng malas na makahanap ng mabait na partner? Ay, ganun talaga ang buhay. Kaya ako, mas gusto ko na mag-isa na lang sa buhay ngayon. Huwag mong sabihin yan. Iba naman ang kapalaran mo sa amin ng inay mo eh. Hindi tayo nakakasiguro sa bagay na yan. Mabuti na yung mag-ingat. Kaya ba lahat ng naniligaw sa'yo, binabasted mo? Oo. Tsaka hindi ko sila type. Wala rin akong pakialam kung mapili ang tingin nila sa akin. Paano yan?
may isang manliligaw ka na ayaw sumuko. Sino? Si Bobby? Oo, kanina nga nandito eh. Sinabi ko lang na wala ka pa. Ang kulit din ng isang yun eh. Pangit ba ako ha, Abby? Ha? Bakit mo naman naitanong yan? Hindi naman sa pamimintas. Tingnan mo naman ang itsura ni Bobby. Nakaka-insulto kasi naligawan niya ako eh. Iniisip mo ba na hindi siya nababagay sa'yo? Oo naman. Hindi naman talaga kami bagay, di ba? Hindi naman mahalaga ang itsura sa isang lalaki eh. Tingnan mo ko, ang hilig sa gwapo. O ayun, natapat naman sa irresponsable. Hindi mo naman sinagot ang tanong ko eh. Sige, magiging totoo lang ako. Hindi nga kayo bagay. Wala naman siyang masamang ginagawa sa akin. Pero, ang bigat ng loob ko sa kanya. Baka mabigat ang loob mo sa kanya dahil may pagkakahawig siya kay Lucas. Nakikita ako nga sa kanya. Parang bumatang Lucas. Marami talaga magkakahawig na tao kahit hindi sila magkaano-ano. Paano mo naman nasisiguro na hindi sila magkamag-anak? Eh di ba tinanong ko na yan sa kanya dati? Wala daw siyang kilalang Lucas. Bigla siyang dumating sa lugar natin nung hindi na nagpapakita si Lucas sa atin. Baka nagkataon lang. Nasaan na nga kaya si Lucas, no? Aba, ewan ko. Mabuti nga hindi na siya nagpakita eh. Grabe din yung ginawa mo sa tao. Ilang beses mong pinahiya sa harap ng maraming tao. Uy, bago ko naman yun ginawa, ilang beses ko na siyang kinausap sa mahinahon na paraan. Pero ayaw talagang tumigil eh. Buo ang paniniwala niya na may gusto rin ako sa kanya. Pinipigilan ko lang daw ang sarili ko. Naalala ko nga kung paano siya magmakaawa sa'yo nun. Nakakaawa din naman. Pero kung ako nga yung nasa kalagayan mo, syempre maiinis din ako. Nawala nga siya. May pumalit naman sa kanya na kasing kulit din niya. Oo nga. At tingin ko kay Bobby, hindi siya katulad ni Lucas na madaling sumuko. Bakit hindi mo subukang kilalanin siya? Baka naman umasa yung tao. Hindi naman porke kakausapin mo, may bala ka na ring sagutin. Dapat malinaw din yun sa kanya. Bahala na. Sa pagkakaalam namin, truck driver si Bobby na ang dinideliver mga manok na lilitsunin sa buong Cavite. Umuupa din siya sa lugar kung nasan kami. Maliban pa dun, wala na kaming alam sa pagkatao niya. Isang araw na day off ni Jinky, umuwi muna siya sa kanila para dalawin ang ina. Tubong Cavite lang naman si Jinky samantalang ako sa Cagayan pa ang probinsya. Panggabi ako nun kaya pagdating ko ng umaga agad ako naglaban ng mga uniform at marurumi kong damit. Nagulat pa nga ako nang biglang sumulpot si Bobby. Ha? Nagulat naman ako sa'yo. Magugulating ka pa rin hanggang ngayon. Sa totoo lang, sa'yo lang ako magugulatin. Si Jinky ba ang hinahanap mo? Hoy, dumating na ba siya galing trabaho? Umuwi siya sa Bacoor dinalaw ang nanay niya. Uuwi ba siya kagad? Naku, bukas pa yun. Baka nga dumiretso na siya sa trabaho Pakibigay na lang to sa kanya. Ano naman ba ito? Cookies yan. Sabi nung napagbilang ko, special daw yan. Mukhang masarap Sana kainin niya. Kinakain naman niya ang mga binibigay mo. Alam ko namang hindi niya kinakain. Bakit parang sigurado ka sa sinasabi mo? Kasi tuwing nagkikita kami, hindi siya nagpapasalamat sa akin . Pagpasensyahan mo na lang si Jinky. Ganun talaga yon. Tsaka hindi pa siguro handa na tumanggap ng manliligaw. Kailan pa siya magiging handa? 26 anyos na siya. Sa tingin ko kasi may trauma ang kaibigan ko dahil sa pag-iwan sa kanila ng tatay niya. Hindi naman ako gaya ng tatay niya . Hindi tama na lahatin niya mga lalaki. Sana naman, matulungan mo ako kay Jinky. Ano naman ang tulong na magagawa ko sa'yo? Ilakad mo naman ako sa kaibigan mo. Tatanawin ko malaking utang na loob sa'yo yun. Ang pwede ko lang gawin, iabot sa kanya mga ibinibigay mo, pero hindi ko siya pwedeng pakialaman. Ay, malaking bagay na sa akin na tanggapin niya ang mga binibigay ko. Paano? Papasok na ako sa loob. Inaantok na kasi ako Naglaba lang talaga ako.
Walang imik na tumalikod si Bobby. Ako naman pumasok na sa loob ng bahay. Bago ko itinabi, tinitigan ko muna ang cookies na nasa tab na ibinigay niya. Hindi ko maiwasang mapangiti na ako ang unang titikim nun. Lahat kasi ng binibigay nito sa kaibigan ko sa akin muna niya pinapakain bago niya kainin. Naniniwala kasi si Jinky na makokontra nun kapag merong gayuma ang pagkain na bigay ng lalaki. Ilang sandali pa nahiga na ako. Nakakaramdam na rin kasi ko ng antok. Aba, Sabel, nandito pala ang bastos mong anak. Ano po ba ang problema niyo sa akin, Chong? Tignan mo, Sabel, kung makatingin tong anak mo. Hindi naman kasi maganda ang binitiwang mong salita, kuya eh. Oh, bakit? Totoo naman bastos tong anak mo eh. Akala mo kung sino na, factory worker lang naman. Tama na, Kuya Alfie. Hindi ako papayag na pagsalitaan mo ng ganyan ng anak ko sa mismong pamamahay namin. Kaya pala namimihasa yung anak mo kasi kinukonsinti mo. Nagagalit ba kayo dahil sa nangyari dun sa reunion? Dahil nawalan kayo ng tagahugas? Aba dapat lang, dahil wala naman kayong kwentang mga kamag-anak. Imbis na humingi ka ng tawad, ikaw pa nagmamalaki. Nakakahiya sa tita Bibian mo na malaki ang ginasto sa reunion. Nagbayad po kami ni inay ng 2,000 nang hindi namin napakinabangan. Kaya huwag niyong sabihin na wala kaming ambag. Magkano lang naman yung kumpara sa inilabas na pera ng tiyahin mo? Nakakahiya ang inasal mo nung araw na yun. Huwag po kayong mag-alala. Huling punta na rin po namin yun sa reunion. Huling punta mo na rin to sa bahay ko. Alam ko na kahit kami ng anak ko ang inaapi nila, mas kakampihan mo pa rin ang pinsan nating si Ate Vivian. Dahil mas mapera siya. Natural, dahil wala naman ako mapapala sa inyong mag-ina. Umalis na nga po kayo, Chong. Baka hindi ako makapagtimpi kung ano lang ang masabi ko. Ay, dyan na nga kayo. Ay, itong tandaan nyo mag-ina. Kahit kailan, hindi kayo aasenso dahil sa ugali ninyo. Huwag mo na lang pansinin ng Tiyo Alfie mo, ha? Alam mo naman yun, Sip-Sip. Kung saan siya may mapapakinabangan, dun siya papanig. Nay, lagi po ba siyang pumupunta rito? Oo, pero maalis din naman agad. Siguro inaabangan kung kailan ka uuwi. Halos lahat ng kamag-anak natin, puro toxic ang ugali. Mabuti, nakakatagal pa kayo dito, Nay. Nasanay na ako sa mga ugali nila. Hindi na rin naman kasi magbabago. Ayaw niyo po kasing umalis dito eh. Kasi bahay naman natin to. Iiwan ko pa. Lagi kasi akong nag-aalala sa inyo eh. Mag-isa pa naman kayo dito. Paano kapag may emergency? Siguradong wala namang tutulong sa inyo dito. Nakalimutan mo na ba ang mga kapatid ko? Malayo naman po ang mga bahay nila dito. Huwag mo na akong alalahanin dito. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Nang sumunod na umaga na ulit kami nagkita ni Jinky, agad ko rin inabot sa kanya ang pinabibigay ni Bobby. Bigla naman umasim ang mukha niya na parang nahuhulaan na niya kung kanino yun galing. Natawa naman ako sa naging reaksyon niya. Hala, tuwang-tuwa ka pa dyan. Paano kasi? Natatawa ako sa reaksyon mo. Ay nako, ayaw talaga akong tantanan ng Bobby na yun. Mabuti ka nga lagi kang nakakatanggap ng mga regalo sa kanya. Hindi ko naman gusto eh. Sana kinain mo na lang to. Ayoko naman na kainin niya na walang permiso mo, no? Mukha ngang masarap tong cookies. May kasama pang dip na chocolate. Sabi nga ni Bobby, special daw yan. Oh, dating gawi. Ikaw muna ang kakain. Kung totoo nga siguro na may gayuma to, nagtataka na yun si Bobby kung bakit hindi ka pa nai-inlove sa kanya. Bah, mabuti na yung nag-iingat. Kung may gayuma man to, alam niya na hindi ako madaling mahulog sa patibong niya. Titikman ko na ha. Ano, masarap ba? Oo nga, masarap to. Masarap. Hindi ito tulad nung natikman ko dati. Hindi rin to ganun katamis kaya magugustuhan mo. Tikman mo. Ano, masarap ba?
Kung ako sa'yo, bigyan mo na ng pagkakataon yung tao na makilala mo ng husto. Kapag hindi pa rin nagbago ang damdamin mo, edi saka mo tapatin na wala siyang pag-asa sa'yo. Sa tingin ko, Abby, hindi na magbabago ang isip ko tungkol sa kanya. Pero sige, susubukan ko. Tamang-tama, wala tayong pasok sa linggo. Papuntahin natin dito. Sige, ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman kayo hahayaan na mapag-isa. Nang makita ko nga si Bobby, niyaya ko siya sa apartment namin para mananghalian sa linggo. Para naman kako makabawi sa mga binibigay niya. Kulang na lang mapunit ang labi nito sa sobrang ngiti. Dumating ang araw ng linggo, simple lang ang niluto naming ulam ni Jinky. Ginisang gulay at pritong galunggong na paborito namin. Nang dumating naman si Bobby, may dala siyang lechon manok at 2 leche flan. Aba, nag-abala ka pa talaga. Hindi naman ako papayag na makikain lang dito na libre. Dapat may dala rin ako. Puro leche flan yata ang dala mo, Bobby. Baka mamaya magkanda leche-leche tayo dito. Mapagbiro talaga yun si Jinky. Maupo ka na dyan. Maghahain lang ako, ha? Salamat nga pala, Jinky. Inimbita mo ako dito sa apartment nyo. Si Abby ang may gusto. Nahihiya kasi siya dahil lagi ka nalang nagbibigay ng kung ano-ano. Gusto lang niyang makabawi sa'yo. Nagustuhan mo ba yung cookies na bigay ko? Oo. Kumain naman ako. Pero si Abby ang umubos. Hindi naman kasi ako mahilig sa cookies eh. Siguro yung mga binibigay ko sa'yo dati, si Abby lang din ang umuubos. Oo. Dahil hindi ko naman kayang ubusin ang mga yun eh. Tsaka halos lahat kasi matatamis. Hindi ko talaga hilig ang mga matatamis na pagkain. Sabihin mo sa akin kung ano mga pagkain na gusto mo. Para sa susunod yun ang ibibigay ko sa'yo. Nako, kahit ano, basta wag lang mga chocolate at matatamis na pagkain. Sige. Sa susunod, alam ko na kung ano dadalhin. Kain na tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Ako muna ang kumain ng lechon manok. Nang makalahati ko na yung hita, pasimple akong sumenyas kay Jinky na pwede na niyang tikman. Tsaka lang siya kumuha ng manok at kumain. Si Bobby naman yung ginisang gulay at isda ang kinain. Bakit hindi ka kumakain ng lechong manok na dala mo? Para sa inyo talaga yan. Okay na ako dito sa gulay at isda. Oy, kain ka lang ha. Huwag ka mahihiya. Sana sa susunod sama-sama uli tayo sa tanghalian. O sige, kapag pareho kami walang pasok ni Jinky, lagi ka namin iimbitahin. Okay lang ba talaga na bumalik ako dito sa inyo, Jinky? Oo naman. Sana wag mo lang bigyan ng ibang kahulugan ah. Pare-pareho tayong dayo sa lugar na to at nangungupahan. Tama lang na tayo magkakaibigan. Oo nga. Sa totoo lang, kayo pa lang ang naging kaibigan ko sa lugar na to eh. Saan nga pala ang probinsya mo, Bobby? Taga Quezon Province ako. Kayo? Tubong Cagayan ako. Si Jinky, sa Bacoor lang siya. Oh, taga Quezon ka rin pala? Oo, bakit? May naalala lang akong kakilala na pareho kayo ng probinsya. Ay oo nga no. Si Lucas nga pala, taga Quezon din. Si Lucas? Yung nanligaw dati kay Jinky? Ang kulit din nun, grabe. Hanggang sa trabaho sinusundan si Jinky. Bakit ayaw mo sa kanya, Jinky, kung mabait naman? Wala. Ayoko lang sa kanya eh. Alangang pilitin ko ang sarili ko. Ano ba ang gusto mo sa isang lalaki? Hindi lang ako sa itsura bumabase. Gusto ko rin yung mayaman. Yun bang tipong hindi ko na kailangang magtrabaho sa mga susunod na taon ng buhay ko? Uy, Bobby, kain ka pa ha? Ubusin mo na yung gulay. Si Jinky ang nagluto niyan. Salamat, Abby. Nabusog na ako sa pagkain na niluto niyo eh. Hanggang matapos kaming kumain, tahimik na rin si Bobby. Mukhang hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Jinky. Ako na lang ang nakipagkwentuhan sa kanya. Dahil ang kaibigan ko na nagpresenta na magliligpit ng pinagkainan namin. Makalipas nga ang 2 oras, nagpaalam na rin si Bobby. Tumango lang si Jinky dito at hinatid ko naman siya hanggang labas.
Bakit mo naman sinabi yun sa tao? Para may ideya na siya na wala siyang maaasahan sa akin. Bigla tuloy akong naawa sa kanya. Bakit ka naman maaawa sa kanya? Nanamlay na kasi siya bigla eh. Siguro kung hindi mo siya sinabihan ng ganon, magtatagal pa siya. Mabuti nga umalis na siya agad. Lalo akong kinutuban ng hindi maganda sa kanya. Dahil ba taga Quezon din siya gaya ni Lucas? Nagkataon lang yun, no? Malakas talaga ang loob ko na magkakilala sila. Ano naman ang dahilan niya para ikaila na magkakilala sila ni Lucas? Sige nga. Hindi ko alam sa kanya. Ayaw mo lang kasi sa kanya, kaya hinahanapan mo siya ng butas. Iba talaga ang pakiramdam ko sa kanya. Maniwala ka. Nung una, pinagdududahan mo na baka gusto kang gayumahin ng tao o ngayon naman, iniisip mo nakakilala niya si Lucas. Magkamukha naman kasi sila eh. Tapos isang probinsya pa. Sabi ko nga baka nagkataon lang lahat. Bahala ka na nga kung ayaw mong maniwala. Tingin ko naman hindi na siya babalik pa dito sa atin. Huwag mo na lang siyang isipin. Ano pala yung ginagawa mo? Inaasikaso ko na itong resume ko at ilang requirements na kailangan. Di ba 1 buwan na lang endo na ako? Oo nga pala. Ito talaga ang buhay ng factory worker. Kaya nga gusto kong mag-abroad eh. Kung talagang kapalaran mo na makapag-abroad, mangyayari yan. Oo nga eh. Mga anak ko kasi ang dahilan kung bakit gusto kong makaalis. Gusto ko silang mabigyan ng magandang kinabukasan. Kung desidido ka na talagang makaalis, kapag nakakita ka na ng agency, pauutangin kita ng pera para lang makaalis ka. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Huwag ka nang mahiya, Abby. Sino pa ba ang magdadamayan, kundi tayong magkaibigan? Salamat ha. Sa totoo lang, ikaw, si nanay at mga anak ko lang ang dahilan kung bakit ako nananatiling matatag. Alam ko kasing nandyan lang kayo para sa akin. Tama na nga ang drama natin. Baka magkaiyakan pa tayo eh. Kainin mo na nga pala yung leche flan ah. Titikim din ako ng konti. Buong akala namin ni Jinky hindi na ulit pupunta si Bobby. Dahil sa nangyari nung huling beses siyang pumunta sa apartment namin. Nagkatinginan pa kami magkaibigan bago'y binalik ang tingin kay Bobby nang ngiti-ngiti sa harapan namin. May dala na naman siyang lechon manok at 1 bote ng Coke. Dahil parang ipinako na sa kinatatayuan nito si Jinky, ako na nagpatuloy kay Bobby sa loob at saka pinaupo. Inabot naman ito ang mga dala. Nakakabigla naman ang bigla mong pagsulpot dito sa amin. Sana hindi ko kayo naabala. Hindi naman. Wala nga lang kaming nailutong ulam. Balak sana namin na bumili na lang ng lutong ulam doon sa labasan eh. Hindi nyo na kailangan bumili ng ulam. May dala na ako. Nakakahiya naman sa'yo. Lagi na lang espesyal ang dinadala mong ulam. Wala yun. Espesyal kayo sa akin eh. Kaya tama lang na masarap ang daling ko sa inyo. Maiwan ko muna kayo ha. Magsasaing lang ako. Kanina ka pa yata tahimik, Jinky. Hindi ko kasi inaasahan na pupunta ka pa dito sa amin. Tapos wala man lang pasabi. Paano kung may trabaho kami? Nakita ko kasi kayo kaninang nakatambay sa labas. Kaya alam ko na wala kayong pasok ngayon. Wala ka bang trabaho ngayon? Ang totoo niyan, hindi ako pumasok para lang makapunta dito sa inyo. Hindi maganda ang uma-absent sa trabaho, Bobby. Sigurado nakaltas yan sa sahod mo. Ayos lang. Ang mahalaga, makita kita. Tatapatin na kita, Bobby, ha? Hindi porke pinapapunta kita dito sa amin. May pag-asa ka nang sasagutin ko. Naniniwala ako na balang araw magbubunga din ang ginagawa ko. Sa totoo lang kasi, meron na akong nagugustuhan. Malayong malayo sa'yo. Pwede bang malaman kung sino siya? Kahit naman sabihin ko sa'yo, hindi mo naman kilala eh. Wala pa naman yata kayong relasyon eh. Kaya may pag-asa pa ako. Bahala ka. Patutulad ka lang din kay... Kay Lucas? Oo, at sa iba pa. Bakit kailangan mo taasan ang standard mo sa pagpili ng lalaki? Ordinaryo ka lang naman. Ano ngayon? Dahil ba tingin mo sa akin, ordinaryo lang? Wala na akong karapatang mamili? Ang sa akin lang kasi, huwag ka masyadong mataas. Baka bigla kang lumagapak. Hindi yun mangyayari. Tignan na lang natin.
Hindi ko na nagugustuhan ang takbo ng usapan ng dalawa. Lalo na ang sinasabi ni Bobby sa kaibigan ko. Magkaganon man, pinakiharapan ko pa rin siya ng maayos. Pero si Jinky tahimik lang habang kumakain kami. Kakaiba rin ang sulyap ni Bobby sa kaibigan ko. Kahit ako biglang kinilabutan. Parang ayoko na rin siya papuntahin sa apartment namin. Bago to umalis, nakigamit muna siya ng banyo. Nung wala na ito, saka lang kami nakahinga ni Jinky. Parang may kakaiba kay Bobby kanina. Para akong sasabog sa inis kanina. Mabuti nga napigilan mong sarili mo. Hindi ko rin nagustuhan ng mga sinabi niya kanina. Kung noon wala na siyang pag-asa, lalo na ngayon. Ayoko na siyang makita. Ayoko na rin siyang pumunta dito. Ay nako, mabuti naman at tatauhan ka na rin. Maayos naman kasi siya nung una eh. Malay ko ba na may ugali pala siya. Para talaga siyang si Lucas eh. Ay nako, maloloka na ako sa kakaisip. Maiba nga pala ako. Totoo ba yung sinasabi mo kanina na meron ka nang nagugustuhan? Oo, pero hindi pa ako sigurado sa kanya. Gusto ko munang kilalanin siya. Ganon din siya sa akin. Tama yan. Mahirap yung basta ka nalang magtitiwala. Hindi pa rin mawala ang inis ko kay Bobby. Huwag mo na siyang isipin. Mag-focus ka na lang sa lalaking nakilala mo. Oo nga. Bakit ba kailangang masira ang mood ko ng dahil lang sa Bobby na yun? Mamaya labas tayo. Bili tayo ng ice cream. Mabuti pa nga. Matagal na rin tayong hindi nakakapag-ice cream eh. Sabi ni, ice cream lang ang magpapasaya sa'yo. Makalipas ang 1 linggo, muling bumalik si Bobby na may dalang pagkain at maliit na kahon na hindi ko alam kung ano ang laman. Ako lang ang humarap sa kanya at dinahilan na masama ang pakiramdam ni Jinky. Kaya hindi kami pwedeng tumanggap ng bisita. Akala ko titigil na siya pero nung sumunod na linggo pumunta na naman siya. Hindi na rin nakapagpigil si Jinky na tarayan ito. Hindi ka ba talaga makaramdam ha? Hindi namin gusto na pumunta ka pa dito. Bakit naman? Akala ko welcome ako sa apartment niyo. Akala mo lang yun. Ano ba nagawa kong mali? Wala naman. Basta ayoko lang napupunta ka pa dito. Wala naman ako nakikitang masama kung dadalaw ako. Malinis naman ang intensyon ko sa'yo. Ang kulit! Bobby, nakakaistorbo ka na kasi. Pwede bang umalis ka na lang? Pati ba naman ikaw, Abby? Ayaw na rin akong papasukin. Naging mabuti naman ako sa inyo. Wala ka naman kasing pag-asa sa kaibigan ko. Nagsasayang ka lang ng oras. Mabuti pa, humanap ka na lang ng ibang babae na maliligawan. Si Jinky lang ang gusto ko. Hindi ka ba talaga makaintindi? Hindi kita gusto, Bobby. Kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Dahil ba hindi ako gwapo? Di sana hindi mo na lang tinanggap ang mga dala ko. O bakit? Sinabi ko bang magbigay ka sa akin ng mga regalo, ha? Kusa mo yung ibinigay. Aba, mahiya ka naman para isumbat sa akin yun. Tinanggap mo naman, kaya akala ko nagpapakipot ka lang pero ang totoo may gusto ka rin sa akin. Alam mo, maraming namamatay sa maling akala. Alam ko, katunayan nga niyan namatay ang isang taong malapit sa akin dahil sa maling akala. Oh, yun naman pala eh. Baka matulad ka sa kanya kung hindi mo pa ako titigilan. Ito ha, payo ko rin sa'yo. Bago ka manligaw, manalamin ka muna. Tanungin mo yung sarili mo kung bagay ba kayo ng babaeng gusto mong ligawan. Hindi kasi lahat nadadaan sa regalo. Hindi ko makakalimutan ang araw na to, Jinky. Binaboy mo ang pagkatao ko. Kasalanan mo rin yan. Pinagpipilitan mo kasi ang gusto mo eh. Itong tatandaan mo ha. Kahit ikaw na lang ang natitirang lalaki sa mundong ito, hindi kita magugustuhan. Ilang segundo rin tinitigan ni Bobby ng matalim si Jinky bago siya tumalikod at naglakad palayo. Noon ko lang din napansin na marami ng taong nakikiusyoso sa amin. Ang tingin nila sa kaibigan ko parang siya na ang pinakamasamang taong nakilala nila. Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Tapos na ang palabas. Pumasok na ulit kayo sa mga bahay nyo. Halika na nga sa loob. Kahit saan talaga,
Ang daming tsismosa. Kaya ang sama ng pagkakakilala ng mga taga rito sa'yo eh. Pati sila dinamay mo sa init ng ulo mo. Nakakainis kasi. Normal sa mga tao na makiusyoso kapag may gulo o nag-aaway. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala kapag mag-isa ka na lang dito. Kapag ba nag-endo ka na, aalis ka na ba dito? Eh habang wala pa akong trabaho, bala ko sanang umuwi muna sa amin para makasama ang mga anak ko. Wag mo akong intindihin. Ayos lang ako na mag-isa dito. Hindi ko maiwasan na mag-alala pagkatapos sa mga pangyayari ngayon. Abby, matagal na tayong nakatira dito. Wala pa namang nangyayaring masama sa atin. Bakit hindi mo muna pauwiin dito ang nanay mo? Hindi ko alam kung papayag yun. Papayag yon kapag nalaman niya mag-isa ka lang dito. Tatanungin ko siya kapag malapit ka nang umuwi sa inyo. Sa tingin ko lang ha, sinagad mo na ang pasensya ni Bobby. Natatakot ako sa pwede niyang gawin. Halata naman sa kanya na duwag siya eh. Hindi natin siya kilala, kaya wag mong maliitin ang pwede niyang gawin. Oo na. Masyado ka naman yatang matatakutin ngayon. Nakakatakot naman talaga ang panahon ngayon. Kaya nga, kailangan nating magdoble ingat. Mas kinakabahan ako para kay Jinky. Kung wala lang sana akong mga anak, hindi ako uuwi sa amin. Namimiss ko na rin kasi sila. Kaya gusto ko naman silang makasama at mapagsilbihan kahit sa sandaling panahon lang. Kaya araw-araw kong kinukulit ang kaibigan ko na tawagan ng inay niya para samahan siya sa apartment namin. Nang ilang araw na lang bago matapos ang trabaho ko, inimpake ko na ang mga damit na dadalhin ko pa uwi. Malapit na akong matapos na may kumatok sa pinto. Napakunot pa ako ng noo dahil hindi kakatok si Jinky dahil may sarili siyang susi. Nang buksan ko ang pinto, tsaka lang ako nakahinga ng maluwag sabay na pangiti. Mabuti po dumating na kayo, Nanay Isabel. Dapat nga kahapon pa ako eh. Kaya lang may inasikaso pa ako. Salamat naman po, may nakakasama na si Jinky. Hindi na ako mag-aalala sa kanya kapag umalis ako. Nabanggit nga niya na uuwi ka daw muna sa inyo. Gusto ko rin po kasing makasama at maalagaan ang mga anak ko. Naiintindihan kita. Ganyan din kasi ko noon eh. Mahirap yung kailangan mo magtrabaho para sa mga anak mo na dapat kasama kanila sa paglaki. Oo nga po eh, ang hirap talaga bilang ina. Nung sabihin nga ni Jinky na aalis kang araw at wala siyang makakasama, agad na ako nagpaalam sa kapatid ko. Mabuti po pinayagan kayo. Oo, mabait naman yun. Ano nga pala ang dala ninyo? Konting pasalubong sa inyo. Magdala ka para sa mga anak mo. Nag-abala pa talaga kayo? Hindi naman kita'y tinuturing na iba. Alam ko kung gaano kakabait sa anak ko kahit may pagkaprangka at mataray ang kaibigan mo. Sanay na po ako kay Jinky. Ganun lang po siya pero mabait at totoo siyang kaibigan. Meron ba kayong naging bisita? O pumupunta rito? Yung pong maniligaw ni Jinky. Pero binased na po niya yun. Malamang kung ano-ano pa ang sinabi ni Jinky sa lalaki. Hindi rin po kasi tama ang ginawa ni Bobby. Bobby? Yun ba ang pangalan ng manliligaw niya? Opo, tinanggap na po namin siya dito sa apartment. Aasta pa siya ng pangit. Kaya nga po, nag-aalala ako kay Jinky eh. Baka balikan niya ito. Minsan kasi ang binibitiwang salita mas masakit kaysa sa pisikal na pananakit. Sumobra nga po si Jinky. Pero wala naman siyang karapatan na pagbantaan ito. Bigla din tuloy ako nag-alala. Kinausap na rin po namin yung landlady namin. Kakausapin nga daw niya si Bobby na wag nang pupunta dito. Dati maaliwalas ang apartment ninyo. Ngayon ang bigat ng pakiramdam ko. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Nanay Isabel? Ang hirap ipaliwanag, Iha eh. Ang mabuti pa, magpausok tayo dito sa apartment ninyo. Sige po, Nanay Isabel. Hinintay lang namin ni Nanay Isabel na mag-alas 6 bago magpausok. Hanggang sa labas ng apartment, nagpausok siya. Bigla akong may naamoy na mabaho at masangsang na amoy sa loob.
Wala kayong kamalay-malay na dinasalan na ang apartment ninyo. May kinalaman po ba yung masangsang na amoy na yon? Oo, Na Isabel! Yung dingding! Tingnan nyo! May mga bakas ng paa na papunta sa kisame. huwag ka matakot. Hindi ka niya masasaktan. Paanong nagkaroon ng bakas ng mga paa dyan? Wala kayong kamalay-malay na may lihim na palang nagbabantay sa inyo. Matagal na po kami dito. Ngayon lang nangyari to. Kaya mag-iingat kayo sa pagtanggap ng bisita rito. May kinalaman po kaya si Bobby? Hindi ko masasagot yan. Mahirap mambintang. Siya lang naman po ang tinanggap namin bisita dito eh. Kung may pumupunta man, hanggang sa may pinto lang sila. Wala nang iba, kundi si Bobby nga talaga, na Isabel. Ilang sandali pa dumating na rin si Jinky na may dalang barbecue. Agad silang nagyakap mag-ina na parang sabik na sabik sa isa't isa. Nang kumalas ang kaibigan ko, biglang nalukot ang ilong nito dahil may naamoy na usok. Itinuro ko naman ang mga bakas ng paa sa may dingding. Sinundan niya yon hanggang sa kisame. Si Nanay Isabel naman ang nagpaliwanag. Unti-unti nang naglalaho. Oo nga, mabuti na lang dumating ang nanay mo at nalaman natin na may kababalaghan na palang nangyayari dito sa apartment natin. Kung ako lang ang masusunod, mas gusto kong lumipat na kayo ng ibang mauupahan. Mahirap pong maghanap ngayon ng mauupahan, Nay. Mahirap na kasi lalo na may manliligaw ka pala na hindi tanggap ang pangbabasted mo. Hindi na rin naman po nagpakita ulit yun eh. Sinumbong na rin namin sa landlady namin. Kahit na, lalo na ngayon uuwi na si Abby sa kanila. Paano kung matagal siya bumalik? Hindi naman pwede na matagal ako dito dahil may trabaho din ako. Hindi ko po kasi mauuna ang paghahanap ng malilipatan. Tapos ang hirap pa maglipat ng mga gamit. Pwede naman tayo magtanong sa mga kakilala natin eh. Nako, Jinky, pagkatapos na nangyari, ayoko nang tumira dito, no? Napakamatatakutin mo talaga. Tama naman si Abby. Tutulong din naman ako sa paglilipat niyo eh. Sige na nga po. Kayo na ang masusunod. Para din naman sa kapakanan mo ang iniisip ko eh. Alam ko naman po yun, Nay. Tingnan nyo, wala na ang bakas sa dingding. Oo nga. Nawala na rin ang bigat ng pakiramdam ko sa bahay na to. Isasara ko na ang mga bintana. Jinky, Oh, bakit ka natigilan dyan? si Bobby, nakatingin dito sa atin. Nako, huwag siyang magkamali na lumapit dito. Umalis na rin siya. Siguro, napansin niyang nakita ko na siya. Siguro, siya yung sumusunod sa akin kanina. Pakiramdam ko kasi may nakasunod eh. Tuwing lilingon naman ako, wala akong nakikita. Patay na batay talaga sa yung lalaking yun. Alam nyo, minsan nagdudulot din ng kapahamakan ng matinding obsesyon ng isang tao. Bago ang araw ng pag-uwi ko ng probinsya, kinausap ko rin ang may-ari ng inuupahan namin. Sinabi niyang pinuntahan nga daw niya ang inuupahan ni Bobby na nagkataong pinsan niya ang landlady noon. Habang nagkukwento nga ang landlady namin, hindi ko maiwasang kilabutan at matakot na rin. Naisip ko ring tama lang na umalis kami sa lugar na yon. Ano? Baon si Bobby sa utang? Oo, ilang buwan na raw itong hindi nakakabayad kaya pinaalis na ng may-ari. Nang pasukin nga nila ang kwarto nito, doon nakita ang mga picture mo. Paniniwala nga daw nung may-ari, nagsagawa ng orasyon si Bobby para magayuma ka. Kung ganun, tama lang pala na hindi ako ang unang kumain ng mga pagkain na dala niya. Buti, hindi ako ang nagayuma niya. Hindi naman kasi ikaw ang gusto niya eh, kaya hindi tumalab sa'yo. Oo nga, Kaya pala ang bigat ng dugo ko sa kanya. yun pala ang rason. Mabuti na lang malakas ang pakiramdam mo. Huwag mo na nga pala tong mababanggit kay nanay ha. Baka kasi lalo siyang mag-alala sa akin eh. Nasaan nga pala si Nanay Isabel? Pumunta siya sa palengke. Gusto daw niyang magluto bago ka umuwi bukas. Ang sweet naman ng nanay mo. Ang nanay ko kasi matapang eh. Mabait pa rin naman kung tutuusin dahil inaalagaan ng mga anak mo.
Oo, alagang-alaga niya nga mga apo kaya panatag ako kahit malayo ako sa kanila. Basta wag lang ako magkukulang ng padala. Ayaw kasi ni nanay na tinitipid ng mga apo. Ay, sana nga talagang makapag-abroad ka na. Wala kasing mangyayari sa atin kung dito lang tayo sa Pilipinas eh. Sinabi mo pa, mahal ko ang bansa natin. Kaya lang, hindi naman kayang bumuhay ang sahod dito eh. Lalo na sa mga pangkaraniwang taong gaya natin. Abby, maghanap ka kaya ng afam? Naku, baka itakwil na ako ni nanay. Kabilin-bilinan no na wag na ako mag-aasawa. Makontento na lang daw ako sa mga anak ko. Kahit mayaman ang mahanap mo? Hindi yun naniniwala sa mga kwentong mayaman, nagkagusto sa mahirap na may anak pa. Nanay mo talaga, napakanega. Ganun talaga yon. Naiintindihan ko naman siya. Yan na yata si nanay nasakay ng tricycle. Mamaya na ulit tayo magkwentuhan ah. Tutulungan ko muna siya. Nung gabi masaya kami nagsalo-salong tatlo. Kahit alam ko namang babalik pa ako, hindi ko pa rin maiwasang maluha. Nasanay na kasi kung magkasama kami ni Jinky. Sa kabila nun, masaya pa rin ako dahil makakasama ko na ang mga anak at nanay ko. Kinabukasan nga hinatid pa ako ni Jinky sa sakayan bago siya pumasok sa trabaho niya. Mahigpit pa kami nagyakapan bago ako sumakay. Kumakaway pa ang kaibigan ko sa akin na mahagip ko sa maraming tao si Bobby. Sigurado akong siya yun. Dahil umaandar na ang sasakyan ko, nagchat na lang ako sa kanya pero hindi siya online. Ganun kasi siya kapag papasok na sa trabaho, nakatago na ang cellphone. Malamang sa pag-uwi pa niya mababasa ang message ko. Narinig mo bang sinabi ko, ha? Ano po yun, Nay? Sabi ko, uwi muna ako sa atin. Meron kasing pinagagawa ang tiyo mo sa akin eh. Babalik din ako sa gabi. Ano ba tinitingnan mo sa cellphone mo? Natulala ka kasi. Ay, si Abby po ang kachat ko. Nasa na daw siya? Baka mamaya pa po siya makarating sa kanila. Siguradong hindi na yun mapakali. Sabik na yun sa mga anak eh. Nay, kung gabi na kayo babiyahe pa uwi dito, sa umaga na lang kayo umuwi. Ayoko kasi na bumabiyahe pa kayo ng gabi eh. Wala kang kasama dito bukas ng gabi. Ayos lang naman po ako. Parang isang gabi lang naman na wala akong kasama eh. Sigurado ka ba? Opo. Unahin niyo muna ang pinapagawa ng kapatid niyo. Lagi naman akong mag-chat sa inyo pag uwi ko dito. Kung wala ka lang sanang pasok isasama na lang kita. Masyado po kayong nag-aalala. Hindi na naman ako bata eh. Wala sa edad ang pag-aalala naming mga magulang. Kahit magkaedad ka na, mag-aalala pa rin ako sa'yo. Maiintindihan mo lang ako kapag naging nanay ka na rin. Siguro nga po. Pero ayoko naman yung sobrang OA. OA pala ha? Nay naman! Bakit niyo ako pinalo ng sandok? Sabi mo kasi OA ako eh. Paano po kasi minsan? Ginagawa niyo na akong parang bata. Sobra na kayong mag-alala. Natural nga lang sa aming mga magulang yon. Alam ko naman po yun. Pero sana naman, pagkatiwalaan niyo ako na kaya ko naman ang sarili ko. Ay, siguro nga sumusobra na rin ako. Nakalimutan ko na malaki ka na. At may mga pagkakataon na hindi mo na kailangan ng presensya ko. Huwag naman po kayong magtampo, Nay. Hindi ako nagtatampo. Pasensya ka na anak ha, kung nasasakal ka na minsan sa akin. Okay lang po. Pero wag lang po sana kayong masyadong mahigpit sa akin. Pagdating ko sa amin, tuwan-tuwa mga anak ko na halos hindi na humiwalay sa akin. Binigay ko naman kay nanay ang mga pasalubong ko sa kanila. Saya kapat nakikita kong kasiyahan sa kanila na makita ko na pawi ang lahat ng pagod ko sa mahabang biyahe. Nung gabi na alam kong nasa apartment na namin si Jinky, tsaka ako tumawag sa kanya. Sigurado ka bang si Bobby ang nakita mo? Oo, sigurado ako. Nung chinat mo nga yun, hindi na ako mapakali. Ngayon lang ako kinabahan ng ganito. Hindi mo kailangang matakot.
Kasama mo naman dyan ang nanay mo eh. Umalis siya kanina at bukas pa ang balik dito sa apartment. May ipinapagawa kasi sa kanya ang tiyo ko. Huwag ka na lang lumabas dyan. Siguruhin mo rin na sarado na ang pinto at mga bintana. Pagdating ko nga, nagsara na agad ako eh. Nag-aalala nga din ako sa'yo. Hindi biro na magkaroon ka ng stalker ah. Hanggang sa pagsunod-sunod na lang naman ang magagawa niya eh. Hindi na siya makakalapit sa akin. Lalo na kapag nakalipat na tayo ng apartment. Hindi pa rin ako tinatawagan ng mga katrabaho ko eh. Baka hindi pa nababakante yung sinasabi nila na paupahan. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga kakilala ko. Wala rin silang alam eh. Si nanay nga nagtatanong-tanong din sa mga... Oh, bakit natigilan ka sa pagsasalita dyan? May kumakatok kasi sa pinto. Huwag mong buksan. Sino yan? Sino sabi yan eh? Hayaan mo na lang. Basta nakalak na maigi ang pinto. Para kasing sisirain eh. Wala pa namang tao sa mga katabi natin dahil panggabi sila. Jinky! Buksan mo ang pinto! Bobby? Ako nga! Mag-usap tayo! Si Bobby ang nasa labas? Siya na nga. Kakausapin ko lang siya. Basta huwag kang magbubukas ng pinto. Huwag mo rin patayin ang cellphone mo. Nakikiusap ako sa'yo, Jinky! Buksan mo tong pinto! Gusto lang kita makausap! Kahit magdamag ka pa dyan, hindi kita pagbubuksan ng pinto. Kaya umalis ka na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap! Eh di manigas ka dyan. Wala akong pakialam. Ito na ang huling pagkakataon mo, Jinky. Kapag hindi ka pa humarap sa akin ngayon, matitikman mo ang galit ko. Kahit sumabog ka pa sa galit, wala akong pakialam sa'yo. Inuubos mo na talaga ang pasensya ko. Kapag hindi ka pa umalis, tatawagan ko ang landlady namin. Gawin mo! Ikaw pa ang matapang ngayon, ha? Akala mo yata, hindi ko alam na balak mo akong gayumahin. Yun lang ang paraan para umamo ka sa akin. Kahit kailan, hindi ako mapapaamo ng isang baliw na katulad mo. Sinong baliw, ha? Sa tingin mo, magagawa ng nasa matinong pag-iisip ang ginagawa mo, ha? Sinabi ko na ang dahilan ko kung bakit ko yung ginawa. Tinawagan ko na ang landlady namin. Anumang oras, pupunta na siya rito. Tumahimik yata. Bobby! Bobby! Umalis na nga yata siya. Mabuti naman. Baka natakot nung sabihin mo na papunta na ang landlady natin. Siguro nga. Magpahinga ka na. Tawagan mo ko o ang nanay mo kapag bumalik siya ulit. Nang matapos ang pag-uusap namin ni Jinky, tsaka ko naman inasikaso ang mga anak ko na abala sa panonood ng TV. Sinamahan ko muna sila para banding na rin namin mag-iina. Kahit nasa amin na ako, hindi pa rin maalis sa isip ko ang kaibigan ko. Mabuti na lang bumalik na rin si Nanay Isabel ng sumunod na araw. Oh, namumula ka. Ayos ka lang ba? Medyo masama po ang pakiramdam ko eh. Para akong sisipunin, Nay. Pagkatapos mo kumain, uminom ka na agad ng gamot para hindi na tumuloy sa trangkaso. Opo. Siya nga pala. May nahanap ka na bang malilipatan? Hindi pa po tumatawag ang mga kakilala ko eh. Kung hindi ka pa rin makahanap, pwede ka na umuwi muna sa atin. Ang layo naman po kung sa atin pa ako manggagaling. Halos 2 oras din ang biyahe ko. Kapag nag-endo ka na rin sa malapit na lang sa ating ka maghanap ng trabaho. Ayoko pong umuwi sa atin. Alam nyo naman ng mga kamag-anak natin eh. Lagi mo na lang kasi silang pinapansin eh. Hindi mo na lang hayaan. Hindi po pwede na hayaan na lang sila. Kaya namimihasa eh. Pagkatapos nung reunion ilang beses pa nila akong inimbita sa okasyon pero tumanggi na ako. Sinabi ko na marami akong ginagawa. Mabuti naman po. Hindi naman kamag-anak ang turing sa inyo, kundi alila. Dumistansya na rin ako. Mas masarap sa pakiramdam pala ang ganito. Hindi mo kailangan makisama sa mga taong hindi ka naman tanggap. Hindi naman po kawalan sa atin kung wala sila eh. Lagi mong tatandaan na kapamilya pa rin natin sila. Kung maayos silang lalapit, di pakiharapan din natin ng maayos. Sorry na kung maldita ako sa mga kamag-anak natin ah. Naiintindihan kita, anak. Napuno ka na lang din. Dati tahimik ka lang sa mga ginagawa at sinasabi nila sa atin
Ganun na nga po. Ang lagi lang kasi nilang tinitingnan yung naging pagkakamali ninyo. At ako yun. Kahit yun pa ang tingin nila sa'yo, para sa akin ikaw ang pinakamalaking biyaya ng Panginoon sa akin. 1 linggo na ako sa amin nang mabalitaan kong hindi na nakakapasok sa trabaho si Jinky dahil sa trangkaso. Hindi ko na rin kasi siya natatawagan dahil abala ako sa mga anak ko at pag-aayos ng mga dokumento. Nakahanap kasi ako ng agency na pwede kong applyan papuntang ibang bansa. May taga sa amin kasi na nagtatrabaho sa agency sa Maynila. Marami na raw silang napaalis at matutulungan niya ako. Nagmamadali ako dahil may age limit ang pagtanggap nila ng aplikante. Medyo kabado ako dahil 30 na ako. Nung malaman ko nga may sakit si Jinky, nung gabi tinawagan ko siya. Napansin ko agad sa boses niya na masama talaga ang pakiramdam niya. Kumusta ka na? Kung hindi pa nag-chat si Nanay Isabel, hindi ko pa malalaman. Bumuti-buti na ngayon. Kumpara nung mga nakaraang araw. Sa tagal nating magkasama, ngayon ka lang nagkasakit ng ganyan. Dati kasi sipon lang at ubo. Nagsimula nga sa sipon Tapos nagtuloy sa trangkaso nung gabi. Paano yan? 1 linggo ka na palang hindi nakakapasok sa trabaho. Nakapasok pa naman ako noon. Yun nga lang, ilang beses akong nahihimatay. Ibig sabihin, malala ang sakit mo? Hindi naman, dahil nagpa-check up na ako. Sabi nga lagnat lang nga. Uso daw kasi ngayon dahil sa panahon. Sana gumaling ka na agad. Gusto nga ni Nanay na umuwi muna kami sa amin. Sayang daw kasi kung magbabayad pa ng upa. Sundin mo na lang ang nanay mo. Alam niya kung anong makakabuti sa'yo. Sige, sabi mo teka nga. Puro na lang sa akin ang pinag-uusapan natin. Kamusta ka na dyan? Ayos naman, medyo busy din. Inaayos ko na nga pala mga dokumento ko. May taga rito kasi sa amin na nagtatrabaho sa isang agency sa Maynila. Tutulungan daw niya ako makaalis papuntang Taiwan. Talaga? Di mabuti. Masaya ako para sa'yo, Abby. Siguro inadya na rin na maendo na ako sa trabaho at makauwi dito sa amin. Dininig na ng Diyos sa matagal ko nang ipinagdarasal. Mabuti ka kasing tao. At para sa mga anak mo, handa mong gawin ang lahat. Kaya ikaw, pumili ka ng kakasamahin sa buhay na hindi ka lang mahal, kundi alam ang salitang obligasyon. Ang hirap kaya malagay sa ganitong sitwasyon. Kailangan kong isakripisyo na magkakalayo kami ng mga anak ko para lang sa kinabukasan nila. Darating din ang panahon na makakasama mo sila. Hindi nyo na kailangang maghiwalay. Mabilis lang naman ang panahon. Kailan lang kinakarga ko pa sila. Ngayon, malalaki na talaga. Sa kabila ng hirap na pinagdadaanan mo, alam ko na masaya ka sa pagkakaroon ng mga anak. Oo naman. Baka napapagod ka na sa pakikipag-usap sa akin ha. Ewan ko ba? Kapag ganitong oras, nanghihina ako at inaantok. Magpahinga ka na muna. Tatawag ulit ako bukas. Habang tulog si Jinky, pinagmamasdan siya ng nanay niya. Nagtataka na kasi ito kung bakit hindi tumatalab ang mga niresetang gamot ng doktor. Ni hindi man lang bumababa ang lagnat niya. Pumunta na lang siya sa kusina para magluto ng pagkain ng anak ng sunod-sunod na katukan na rinig niya. Nang buksan niya yon, isang lalaki ang nakangiting nakatayo sa labas. Kahit nakangiti ito, iba ang pakiramdam niya rito. May kailangan ka ba, iho? Kaibigan po ako ni Jinky. Gusto ko lang po sana siyang bisitahin. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ng anak ko Sa katunayan natutulog siya ngayon. Ganun po ba? Sayang naman. Ang layo pa naman ang pinanggalingan ko. Ano nga pala ang pangalan mo, iho? Ako po si Bobby. Kayo siguro nanay ni Jinky. Ikaw pala si Bobby. Siguro po naikwento na ako sa inyo ni Jinky. Oo. Pasensya ka na, iho ha. Sa tingin ko hindi ka na dapat pumunta pa rito. Malinis po intensyon ko sa anak nyo. Kahit na. Kung wala namang gusto sa'yo ang anak ko. Sinabi na niya sa'yo na wala kang pag-asa sa kanya. Masyado lang pong mataas ang tingin ng anak nyo sa sarili.
Sinabihan niya ako na hindi tumitingin sa salamin. Dapat yata manalamin din siya. Iho, kung wala kang magandang sasabihin, mabuti pa umalis ka na. Marami pa po akong gustong sabihin sa anak ninyo. Sa akin mo na lang sabihin. Mas gusto ko pong sa kanya sabihin para mas maramdaman niya. Kahit ako aayawan kita para sa anak ko. Mamimili pa ba kayo anak nyo lang naman siya sa pagkadalaga? Aba, sumusobra ka na. Sino ka para pagsalitaan mo kami ng ganyan, ha? Hindi mo kami lubusang kilala. Wala kang alam sa amin. Hindi ko po titigilan ng anak nyo. Kaya kung ako sa kanya, harapin na lang niya ako. Sino ka ba talaga? Nararamdaman kong may kakaiba sa'yo. Anong ibig niyong sabihin? Nararamdaman ko na hindi ka lang ordinaryong tao. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Teka! Alam kong meron siyang tinatago. Nagising na si Jinky ng mga oras na yon. Narinig niya may kausap ang ina sa labas. Nasisiguro niyang si Bobby yun dahil nabosesan niya. Nay! Gising ka na pala. Nagugutom ka na ba? Hindi pa po. Si Bobby po ba ang kausap niyo? Siya nga ang kausap ko. Ayaw pa rin niya akong tigilan. Kahit nabuko ko na siya sa plano niya nun. Anong plano? Pinagtangkaan niya po akong gayumahin. Mabuti na lang mautak ako. Sabi na nga ba may kakaiba sa lalaking yun eh. Huwag niyo na lang siyang kausapin kapag bumalik. Hindi na talaga. Nay, pwede niyo po ba akong tulungang makatayo? Pupunta lang ako ng banyo. Ang init pa rin ng singaw ng katawan mo ah. Hindi yata hiyang sa'yo ang gamot na iniinom mo eh. Siguro nga po. Ganito pala ang trangkaso, no? Dati kasi sinat lang ang nararamdaman ko eh. Mamaya pupunasan kita ng malamig na tubig. Baka sakaling gumaan na ang pakiramdam mo. Sige po, Nay. Gusto ko na talagang gumaling eh. Naging abala na naman ako ng mga sumunod na araw. Nakaka-chat ko naman si Jinky pero lagi naman niyang sinasabi na magaling na siya. Akala ko naman totoong magaling na siya. Kaya nagulat ako nang tumawag sa akin si Nanay Isabel na umiiyak. Ano po ang nangyari? Si Jinky kasi hanggang ngayon hindi pa rin bumubuti ang kalagayan niya. Akala ko po magaling na siya. Yun kasi ang chat niya sa akin eh. Sinabi niya siguro yun para hindi ka na mag-alala pa sa kanya. Dinala niyo na po ba siya sa ospital? Oo, pero pinapauwi din kami ng doktor dahil lagnat lang naman daw ang sakit ng anak ko eh. Pwede ko po ba siya makausap? Tulog pa siya hanggang ngayon. Mabuti nga kasi kapag gising siya, ang dami niyang nararamdaman sa katawan. Gusto ko nga siyang iuwi na sa amin kaya lang baka mahirapan siya sa biyahe eh. At isa pa, ayaw niya dahil baka makita daw siya ng mga kamag-anak namin na nasa ganong kalagayan. May hinihintay lang po ako. Kapag dumating yung kausap ko, uuwi po ako dyan. Nakakaya naman sa'yo. Hindi naman kita tinawagan para papuntahin dito eh. Alam ko po na hirap na kayo. Hindi nyo na napigilan ng mapaiyak eh. Naiyak kasi ako dahil ang hirap palang humingi ng tulong sa mga taga rito. Parang natutuwa pa sila sa nangyari sa anak ko. Tama bang sabihin nila na karma to sa anak ko? Huwag nyo na lang po silang pansinin. May ibang tao po talaga na walang simpatya sa kapwa. Ano bang ginawa ng anak ko sa kanila? Bakit pakiramdam ko galit sila kay Jinky? Alam nyo naman po kasi si Jinky, may katarayan minsan. May mga tao po siya natatarayan na minsan wala na po sa lugar. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Ayaw naman kasi makinig sa akin. Baka nasaktan niya ang kalooban ng iba. Kahit po ako pinapayuhan ko siya. Talaga lang na hindi niya mapigilan ng magtaray lalo na kapag makulit na yung kausap niya. Mabuti ka na tiis mo siya. Alam kong minsan na pagsasalitaan ka rin niya ng hindi maganda. Sanay naman po ako sa kanya. Tsaka pinapayuhan lang naman niya ako para sa kabutihan ko. Napakalawak ng pang-unawa mo.
Nagpapasalamat ako na ikaw ang naging kaibigan ng anak ko. Kapag po nagising siya, sabihan niyo ako para matawagan siya. Palalakasin ko ang loob niya. Sige, Iha. Salamat ha. Pasensya na sa abala. Nang matapos ang tawag, napapaisip din ako sa kalagayan ni Jinky. Para kasing natatagalan na ang pagkakasakit niya. Dapat siguro sa ibang doktor siya patingnan. Baka kasi mamaya may impeksyon na pala siya na hindi namin alam. May mga doktor naman kasing hindi basta-basta nakikita ang tunay na sakit ng pasyente maliban na lang kung malala na. Nang magising si Jinky, agad siyang humingi ng tubig. Binigyan naman siya ng nanay niya. Nakausap ko ang kaibigan mo. Uuwi daw siya rito. Talaga po? Oo, kaya magpalakas ka na ha. Hihingi tayo ng tulong sa kanya para makauwi na tayo sa atin. Di ba sinabi ko na sa inyo na ayaw kong umuwi sa atin? Sigurado na pagtatawanan ako ng mga kamag-anak natin. Nasa loob ka naman ng bahay eh. Hindi ka nila makikita. Sa lakas ng mga radar nila, imposible po na hindi nila malaman. Kesa naman nandito tayo, malapit na maubos ang ipon mo. Hindi rin ako nakakapagtrabaho. Bakit kasi ang malas ko? Bakit ngayon pa ako nagkasakit? Dumarating kasi ang pagsubok sa hindi nating inaasahang pagkakataon. Sigurado po na lalo tayong mamaliitin ng mga kamag-anak natin. Huwag ka nang umiyak. Hindi na muna tayo uuwi sa atin kung ayaw mo. Nahihirapan din ako kapag nagkakaganyan ka eh. Sorry, Nay. Pati tuloy kayo. Namumroblema po sa akin. Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Natural lang na alagaan kita dahil anak kita. Imbis na makatulong kasi ako sa inyo, dagdag pa sana ninyo patuloy ako. Huwag mong sabihin yan. Ayoko lagi mong iisipin na pasanin kita. Hindi ka naging problema sa akin. Tandaan mo yan. Pipilitin ko pong gumaling agad. Di kakain ka na ha. Opo, Nay. Sa lamesa na po ako kakain. Kaya mo bang tumayo? Opo, Nay. Jinky, bakit hindi pantay ang tayo mo? Po, hindi ko po kayo maintindihan. Tingnan mo ang balikat mo sa salamin. Oo nga po. Kaya pala nangangalay ang kabilang balikat ko. Parang may nakadagan na mabigat. Namamagarin ang balakang mo. Kaya po pala hirap akong makatayong mag-isa. Hindi ka ba nahihirapang umihi? Hindi naman po. Baka yan ang dahilan kung bakit lagi kang inaapoy ng lagnat. Kumain ka na. Dadalhin kita ulit sa doktor. Nung araw na yon, nagpunta ang mag-ina sa doktor. Tiningnan rin ang namamagang balakang ni Jinky at hindi pantay na tayo nito. Kinuhanan din siya ng dugo at nagpalaboratory din siya pero wala ring nakitang sakit sa kanya. Nalabis nang ipinagtataka ng ina. Nagchat sa akin si Nanay Isabel at sinabi ang nangyayari sa kaibigan ko. Pinalita rin niya na galing sila ng ospital at pinauwi na naman sila. Nung gabing yun, pareho kaming hindi makatulog kaya magka-chat pa rin kami. Nay. Nauuhaw ka ba ha? Hindi po, Nay. Nagising po ako dahil sa panaginip ko. Ano ba na panaginipan mo? Napanaginipan ko po si Lucas. Yung nanligaw sa akin na binasted ko. May sinabi ba siya sa panaginip mo? Wala po. Malungkot at umiiyak po siyang nakatingin sa akin. Sa panaginip ko po, patay na daw siya. Posible nga rin. Hindi kaya siya nagbigay ng sakit mo. Baka bago siya mamatay, sinumpa ka niya. Bakit niyo naman po nasabi yan?
Nagtataka na kasi ko kung bakit hindi makita ng doktor ang tunay mong sakit. Nakakailang balik na tayo eh. Kung hindi ang Lucas na yun ang may gawa, baka may kumukulam sa'yo. Kung ganun, hindi pala doktor ang kailangan ko, kundi albularyo. Kailangan nating makahanap ng magaling na albularyo. Tatawagan ko ang kaibigan mong si Abby. Taga-probinsya siya, baka may kakilala siya. Natatakot ako, Nay. Paano kung hindi ako gumaling? Huwag mong sabihin yan. Galing sa dyablo ang kulam. Tandaan mo, kailanman hindi nagtatagumpay ang kasamaan. Akala ko nakatulog na si Nanay Isabel kaya hindi na sinasagot ang chat ko. Nagulat pa ako nang tumatawag siya. Sinagot ko naman yun, baka emergency. May nangyari po ba? Abby, kailangan ko ang tulong mo. Walang sakit si Jinky. Posible na meron lang nagbigay sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Kinukulam si Jinky. Diyos ko! Kaya pala hindi makita ng doktor ang sakit ng kaibigan mo. May kakilala po akong magaling na albularyo. Bukas na bukas po uuwi na ako dyan. Maraming salamat sa iyo, Iha. Hindi niyo po kailangan magpasalamat sa akin. Gagawin ko po lahat para matulungan po ang kaibigan ko. Buong gabi kung walang tulog. Iniisip ko kasi ang kalagayan ni Jinky at ang taong posibleng nasa likod na nangyayari sa kanya. Iisang tao lang ang naiisip ko. Si Bobby. Wala nang iba. Hindi biro ang kulam. Naalala ko ang tiyahin ko noon. Akala namin pangkaraniwan trangkaso lang ang sakit niya. Hanggang sa lumala at pinahirapan siya. Huli na nang malaman namin na pinakulam siya ng dati niyang karibal. Nang makahanap kami ng albularyo, hindi na siya nailigtas. Ayokong mangyari yun sa kaibigan ko. Nang ikwento ko nga kay inay, labis din siya nag-alala para kay Jinky. Kahit hindi pa ako nagpapaalam sa kanya, siya na mismo ang nagsabi na puntahan ko muna ang kaibigan ko. Pinaalalahanan din niya ako sa mga huwad na albularyo. Marami daw kasi ang nagpapanggap ngayon. Nung araw ding yun, bumalik ako ng Cavite. Kahit halos 13 oras din ang tagal ng biyahe ko, hindi ko yun ininda. Ay, salamat sa Diyos, patiwasay ka nakauwi rito. Kumusta na po si Jinky? Ganun pa rin. Kanina ka pa nga niya hinihintay eh. Abby, buti nandito ka na. Ang payat mo na. Wala ka bang ganang kumain? Wala eh. Lasang kalawang kasi ang panlasa ko. Kahit na, dapat pilitin mo kumain. Kahit pilitin ko, sinusuka ko pa rin. Nakausap ko na si Mang Dino. Pupunta siya bukas. Tamang-tama, araw ng Biyernes. Salamat ah. Nag-abala ka pa talaga na umuwi dito. Pwede ba kitang pabayaan? Kahit nga si inay, nag-aalala rin sa'yo eh. 2 tao lang ang iniisip ko na pwedeng gumawa nito sa akin. Si Bobby at Lucas. Ang iniisip ko si Bobby. Bakit mo naman naisip si Lucas? Abi na panaginipan ko siya. Sa panaginip ko, patay na siya. Baka bago siya mawala, sinumpa niya ako. Malalaman natin bukas kung sino ba talaga nagpapakulam sa'yo. Ang mabuti pa kumain ka muna, Abby. Baka gutom ka na. Mamaya na lang ulit kayong magkwentuhan ni Jinky. Sige na, matutulog lang ako. Nakakaramdam na naman kasi ako ng antok eh. Habang natutulog si Jinky, kami muna ni Nanay Isabel ang nagkwentuhan sa mga pangyayari ng mga nakaraan. Hindi ko maiwasang maawa sa kaibigan ko. Baka noon pa may nararamdaman na siya, itinatago lang sa ina para hindi ito mag-alala sa kanya. Hindi ko rin kasi naisip agad na baka nga may kumukulam sa anak ko eh. Wala naman kasing kakaiba sa kanya. Tiyahin ko po namatay sa kulam. Hindi po talaga agad makikita ang mga senyales ng kulam, maliban na lang kung malala na ito.
Sana naman mapagaling siya ng albularyo na sinasabi mo. Nang makausap ko po si Mang Dino, pinaiwan niya po ang litrato ni Jinky. Alam ko po, nag-uumpisa na siyang labanan ng taong nasa likod ng nangyayari sa kaibigan ko. Tuwing Biyernes lang po talaga siya pwedeng humarap sa biktima. Kapag gumaling na si Jinky sa ayaw at sa gusto niya, uuwi na kami sa amin. Hindi ko na rin siya papayagan na umupa pa ng bahay. Sa nangyari po sa kanya, baka sundin na niya kayo. Bakit kaya kanina pa nagtatahulan ng mga aso? Pansin ko nga rin po Parang galit na galit sila sa tinatahulan nila. Teka lang po sisilipin ko lang sa may bintana. Nakita mo ba? Nanay Isabel, Bakit? Ano ba ang nakita mo? ang laki po ng baboy. Yung pala tinatahulan ng mga aso. Lumayo ka sa may bintana. Hindi pangkaraniwang baboy yan. Ano po kaya yun? Nandito siya para kay Jinky. Buong gabi kaming hindi natulog ni Nanay Isabel sa pagbabantay sa kaibigan ko. Kung ano-ano ring ingay ang naririnig namin sa labas ng pinto. Kinabukasan lumabas ako at nakita ko nga ang mga mahahabang kalmot sa may pintuan. Hindi ko rin alam kung narinig ba ng mga katabi namin ang ingay kagabi. Nung bandang hapon dumating na si Mandino kasama ang binatilyo nitong apo. Una tinawas muna si Jinky gamit ang langis. Pinahiran niya to ng pakrus sa noo at saka dinikit ang bond paper na hinati sa 4. Nang kunin niyo ng manggagamot may figura na lumabas doon. 2 mukha ng lalaki ang lumabas. Ang nakikita kong dahilan ng pangungulam ay matinding galit at paghihiganti dahil sa pagkabigo sa pag-ibig. Kung ganon, sila ang nasa likod ng nangyayari sa kaibigan ko. Pakiusap po. Pagalingin niyo po ang kaibigan ko. Gagawin kong lahat para gumaling siya, Iha. Jinky, kaya mo yan ha? Nandito lang kami. Binalingan na muli ng albularyo ang kaibigan ko. Pinahiran niya muli ng langis ang noo ni Jinky at saka dinikitan niyo ng panibagong papel. Parang sinasapian na nagwawala ito at pilit tinatanggal ang papel sa noo niya. Kitang-kita ko pa kung paano magsilabasan ng mga ugat nito sa noo, leeg at mga braso. Patahimikin mo na ang kaluluwa ng kapatid mo. Hayaan mo na siyang makatawid. Naparamdam mo na sa babaeng ito ang galit mo. Tumigil ka! Tanggalin mo ang papel na to! Kung hindi mo titigilan ang babaeng ito at hindi ka makikipagkasundo, ikaw din ang magsisisi sa bandang huli. Matigas ka, ha? Binala na kita! Itinaas pa ni Jinky ang kamay na parang humihingi ng tulong sa akin. Nang akmang lalapitan ko siya, pinigilan ako ng apo ni Mang Dino. Umiling-iling pa siya na parang sinasabi na wag akong makialam. Dahil hindi ko matagalan na nakikita kong paghihirap ng kaibigan ko, lumabas muna ako ng kwarto. Naabutan ko sa labas si Nanay Isabel na may hawak na rosaryo at umuusal ng dasal. Tumabi ako sa kanya at nagdasal din para sa kagalingan ni Jinky. Makalipas ang mahabang sandali, lumabas na rin si Mang Dino. Pinuntahan agad ni Nanay Isabel ang anak. Kumusta po si Jinky? Maayos na ang lagay niya. Matapang ang kaibigan mo at malakas ang pananampalataya. Salamat po sa inyo. Kayo ang ginamit na instrumento para mapagaling ang kaibigan ko. 2 araw muna ang pinalipas namin ni Jinky bago pinuntahan ang bagong tinitirhan ni Bobby. Sa pagtatanong sa mga kakilala niya, natuntun namin ang tinutuluyan niya. Bakas pa sa mukha niya ang pagkagulat na mapagbuksan niya kami ng pinto. Kami rin nagulat dahil mukha siyang may sakit. Paano niyo na lamang dito ako nakatira? Nagtanong-tanong kami sa mga kakilala mo. May sakit ka ba? Binalik sa akin ng albularyo na yun ng sakit na binigay ko kay Jinky. Ganun ba talaga kalaki ang galit mo sa akin? Para kulamin ako? Oo, kulang pa nga yan sa ginawa mo kay Kuya Lucas. Kuya? Kapatid mo siya?
Kaya pala malaki ang pagkakahawig ninyo. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Hindi ko alam na gagawin niya yun. Hindi mo kasi muna iniisip ang mga binibitawan mong salita. Hindi lahat kayang sikmurain ng mga sinasabi mo. Huwag mo sanang sisihin ng kaibigan ko kung ginawa man yun ni Lucas. Ilang beses naman siyang kinausap ng maayos sa Jinky na wala siyang pag-asa, pero mapilit siya. Ginusto niya yun. Kahit ano pa ang paliwanag mo, ang kaibigan mo pa rin ang may kasalanan. Bobby, sana mapatawad mo ko. Ngayon hihingi ka ng tawad. Sa palagay mo kaya ganun kadali lang? Dalawa lang kami ni Kuya. Tapos ngayon mag-isa na lang ako sa buhay dahil iniwan na niya ako. Ang sama talaga kasi ng tabas ng dila ko eh. Siguro, galit ako sa mundo dahil sa nangyari sa amin ni Inay. Kaya minsan, nagiging prangka ako at dinadaan ko rin sa pagtataray. Patawarin mo ko, Bobby. Paulit-ulit ka mang humingi ng tawad. Hindi na maibabalik ang buhay ng kapatid ko. Hindi ko na maibabalik, oo. Pero handa akong magbago. At sana, ganun ka rin. Kilala ko ang kaibigan ko. Hindi madali sa kanyang humingi ng tawad pero ginawa niya. Ibig sabihin lang nun, nagsisisi na siya sa ginawa niya. Hindi ganun kadali. Pero sisikapin ko na mapatawad ka balang araw. Sana patawarin mo rin ako sa ginawa ko. Dala lang yun ng matinding galit at pangungulila sa kapatid ko. Akala ko kapag nasaktan kita makukuha ko ang hustisya, hindi pala. Bumalik din sa akin ang ginawa ko. Hangad ko na maging masaya ka at mahanap mo ang katahimikan sa puso mo. Bobby, hindi pa huli para ituwid natin ang mga pagkakamali nating nagawa. Lumapit ka lang sa Panginoon. Hindi ka niya bibiguin. Pakikinggan ba niyan tulad ko na gumamit ng karunungang itim? Oo naman. Basta bukal sa puso mo ang pagsisisi at paglapit sa Kanya. Salamat sa pagpunta niyo. Nalinawan na ang isip ko. Magbabalik loob na ako sa Panginoon ng buong puso. Alam kong magaan na ang pakiramdam ni Jinky dahil sa wakas nagkapatawaran na sila ni Bobby. Wala talagang imposible sa pagpapatawad basta mula ito sa puso. Paano yan? Uuwi ka na sa inyo? Oo, tama rin kasi ang sinabi ni Inay. Hindi ko kailangang makipagmatigasan sa mga kamag-anak namin para patunayan na ako ang tama. Kung hindi nila ako pansinin, edi okay lang. Basta ang mahalaga, wala akong ginagawang masama. Kasama na talaga sa buhay natin ang mga ganun tao. Ipagdasal mo na lang para bumait sa'yo. Ganun na nga, kasama sa ipagdadasal ko si Bobby. Naniniwala ako na makakabalik siya sa tamang landas at makakapagbagong buhay. Baka matagal na ulit tayong magkita. Tatawagan kita lagi kahit saang manglupalop ako ng mundo. Masaya ako para sa'yo, Abby. Napakaswerte ko dahil ikaw ang naging kaibigan ko. Sa mga matataray at prangkang magsalita katulad ng kaibigan ko, hinay-hinay lang sa pagbibitiw ng salita. Baka hindi nyo namamalayan nakakasakit na kayo ng damdamin ng iba. Baka ang tahimik nyong buhay biglang magulo dahil may lihim na palang nagagalit sa inyo. Sa kasalukuyan nasa Taiwan na ako. Bago ako sumulat, humingi muna ako ng permiso sa kaibigan ko na ipadala namin ang aming kwento sa inyo. Pumayag naman siya at nasisiguro kong masaya siyang pinakikinggan ng kwento namin. Sana nakapulutan ng aral ang aming kwento na hango sa tunay na karanasan naming magkaibigan. At makapagbigay din sana kami ng inspirasyon sa mga kapwa namin taga-subaybay. Maraming salamat Miss Gwen at mabuhay ang inyong channel. Wakas.